RD sir, pwede po natin malaman yung ating primary objective in visiting Sulu at ang ating latest program ngayon? Okay, magandang umaga sa iyo. No? Una, traditional on our part to visit the every provinces natin. No? Una, we check on the moral and welfare of our PNP personnel, and also ano ba yung mga pangangailangan na dapat pang maitulong ng ating regional police office para dito sa Sulu, PPO. Dalawa, para ipabatid natin at iparating marching order ng ating Chief PNP, si Police General Nicolas De Loso Torre III. Kanyang marching orders na number 1, yung police response. Sabi nga ng ating Chief PNP, in a span of 3 to 5 minutes, dapat makaresponde ang pulis sa lahat ng pangangailangan, lahat ng insidente at krimen na nangyayari dito sa nasasakupan ng Sulu. Gaya niya, meron kayong city rito. So, I think in-implement na ng ating provincial director dito yung 3 to 5 minute police response. Madalas, sinasimix natin yan para lang masiguro natin na nakakaresponde ang bawat kapulisan natin. And dalawa, dapat, sabi nga, at pati ng ating presidente, ang kapulisan natin dapat hindi lang nakikita, but nararamdaman. So, yan yung mga bagay na pinagpipili at tagapili ng ating Chief PNP. At ikatlo, yung disiplina. So, dapat matutong maging magalang ang ating mga kapulisan. Lahat ng mga pangangailangan at mga tinugunan ng kapulisan, dapat satisfied yung ating mga kababayan. Gaya nga nasabi ko kanina, na huwag kakalimutan ng ating kapulisan na ang ating mga sweldo ay nanggaling din sa mga taong bayan, sa mga sweldo na kanilang binabayad. Kaya talagang may karapatan ang bawat isa sa serbisyo ng ating kapulisan. RD sir, talking about operation, ang ating mga kapulisan po ba, especially sa Sulu, nabigyan na po ba ng additional natin firearms and ammunition? Sa inyong programa, pwede nyo ba dagdagan ng sa Sulu, sir? Long firearms? Yes, actually, during my command conference, first command conference, isa yan sa mga diniscuss ko. Dapat ang distribution ng firearms, especially long, dapat equal. And ibigay natin doon sa mga merong mga problema. Kasi napansin ko, yung pinanggalingan kong region, minsan hindi balance. May mga istasyon na 1:1, pero hindi naman appropriate. So talagang ibabalance natin lahat. Ngayon, lahat ng may mga concerns, security concerns, yan yung mga bibigyan natin. Hindi naman kasi pwedeng magbigay tayo ng 100%. Tandaan natin, ang mga kapulisan natin, ang duty nila, may off-duty sila na tinatawag, may pahinga. So kailangan yung mga naka-duty natin, may mga armas sila. So kasama yan doon sa titingnan natin at ni-realign natin lahat ang mga firearms natin. Short firearms, wala tayong problema kasi 1:1 yan. Pero yung long natin, pati mga ammunition, binabalansin natin. RD sir, message na lang po sa ating kapulisan at sa mamamayan ng Sulu at sa BARM, sir. Okay, una sa ating mga kapulisan, binabati ko sila sa mga efforts na ginagawa nila para sa patuloy na katahimikan dito sa Sulu. Sa ating naman mga kababayan, patuloy niyo po kami suportahan. Mag-report po kayo kung inaakala nyo may mga krimen kayo na nakita, i-report po ninyo. Sabi nga ng ating Chief PNP, hindi nyo na kailangang pumunta sa istasyon. Nasa mga telepono nyo lang. Mag-dial kayo ng 911, 24 oras, may sasagot sa inyo at sisiguraduhin namin sa inyo, darating ang kapulisan sa loob ng 3 hanggang 5 minuto. Gagawin po natin yan. Maraming salamat po, RD sir. Thank you and welcome to Sulu.